AY1191AY. Ang malakas na tinig ay nagmula sa isang babae, at parang nakikipag-away siya sa isang tao sa labas. Sa gayong kaguluhan, lahat ay hindi mapigil ang lumingon upang tumingin sa pintuan. Nakatayo mismo sa pasukan, ay isang babaeng naka-makeup na hinaharangan ng isang kabataan at pinagalitan siya ng mapusok. Hindi ko nakalimutan ang pagbugbog mo sa akin noon. Totoo bang naiisip mo na hahayaan ko lang na mag-slide ang pangyayaring iyon? Alam mo, sa una ay naisip ko na nakatakas ka, kaya't pinahaba ko ang utak ko sa pinakamahabang oras, iniisip kung paano kita hanapin. To think na talagang pupunta ka sa akin. Pag-isipan ito, ikaw ay may sapat na pangahas upang dumalo sa isang engranding seremonya tulad ng paanyaya sa paanyaya na ito. Anuman, hindi ka mamamatay sa isang piraso kapag tapos na ako sa iyo. Sigaw ng babae habang nagpatuloy sa pagtitig ng mga sandang sa kabataan. Samantala, si Riley, na nasa bahay, ay nagpakita ng isang kakaibang ekspresyon nang makita niya ang kabataan. Habang ang lahat ay paunang nagpunta sa plano, biglang lumabas ang isang isyu sa gilid. Naturally, ang pinag-uusapan na kabataan ay walang iba kundi si Gerald. Si Gerald mismo ang dumating upang ibigay ang imbitasyon kay Conroy. Pagkatapos ng lahat, tulad ng bilin ni Riley, ang card ay dapat ibigay kay Conroy bago aminin ni G. Snyder ang kanyang pagmamahal sa kanya. Hindi matapang na antalahin ang kahilingan, kinuha niya ang card ng paanyaya at isinugod muna sa umaga. Sa inis niya, natagpuan niya ang sarili na nakabunggo sa babaeng binugbog niya sa kalye, nakasintahan din ni G. Gross, noong isang araw. Sinasabi ko ito ngayon. Lumayo ka sa akin o magsisisi ka, sagot ni Gerald habang paningin ang tingin niya sa babae. Kahit na pinagagalitan niya siya ilang segundo lamang ang nakakalipas, matapos makita kung paano tumusok ang kanyang nakasisilaw, natagpuan ng babae ang sarili na binabalikwas ng ilang hakbang habang ang panginginig ay tumakbo sa kanyang gulugan. Hindi niya talaga maipaliwanag ang damdamin, siya ay natakot lamang. Kahit na, hindi yun sapat upang maibawas ang kanyang kayabangan. Paglingon niya sa likuran niya, nakita niyang nandoon ang mga magulang ng kasintahan. Iyon lamang ay sapat na upang punan muli siya ng kumpiyansa. Ma, tatay, siya yun. Siya ang bumugbog sa akin kahapon. Halos mabugbog din niya si Abner. Maaari mong tanungin siya tungkol dito kung hindi ka naniniwala sa akin. Sabi ng babae, nagsasabi siya ng totoo. Sa katunayan, ang mga kaibigan ni Bryce ay seryosong nasaktan din ng lalaking ito. Ang husay niya ay pangunahin, tatay. Dagdag ni Abner sa isang mahigpit ngunit bahagyang may takot na boses. Oh, sinabi nila na ang mga kaaway ay magkakakilala, ngunit may isip na ito ay mabilis na mangyayari. Ngini siya ng ama ni Abner. Makapangyarihan. Nakita na niya ang maraming makapangyarihang tao sa panahon ng kanyang buhay, ngunit habang siya ay nabubuhay, umaasa siya sa diskarte kaysa sa kagitingan. Narinig ko kay Abner na galing ka sa ibang lupain, Ginoo. Bilang isang resulta, hindi kita sisihin sa hindi mo pagkaunawa sa mga patakaran dito sa Lugaw City. Mahalaga, dapat mo lamang tandaan na maging maingat na hindi tumawid sa linya kapag narito ka. Kung hindi man, mahahanap mo na habang madaling pumasok sa lungsod, ang pag-alis ay maaaring maging mahirap, dagdag ng ama ni Abner habang ngumiti siya sa isang palakaibigan. Malinaw na ito ay ang kanyang sariling paraan ng pagbalaan kay Gerald. Sa katunayan, huwag dumating sa isang estado kung saan hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Gaano ka manggahas na saktan ang aking anak? Gayun din, bakit ka nagpunta rito na nagbibihis tulad ng isang pulubi? Kung ang isang tao ay hindi alam ang anumang mas mahusay, tiyak na may isip nila na nagpunta ka dito na nagmamakaawa para sa pagkain. Upang mas malala pa, dumadalo ka talaga sa isang napakahusay na seremonya sa mga damit. Magkaroon ng kaunting kamalayan sa sarili. Sunod na ungol ng ina ni Abner kasunod ng pagbaril niya ng isang mapanirang tingin kay Gerald. Sa sandaling iyon, ang mayordoma ng pamilya Cinder ay lumabas habang nagtatanong, ano ang tungkol sa kaguluhan? Hindi ba may sinuman sa inyo na napagtanto kung anong uri ito ng okasyon? Gaano ka katapangan na gumawa ng gayong kaguluhan dito? Naisip ng mayordoma sa kanyang sarili, isang sobrang pangit na ekspresyon ng kanyang mukha. Bagaman ang ina ni Abner ay tila may sasabihin pa siya, pinigilan siya ng kanyang asawa sa oras.
Nako, ikaw pala, Albert. Ang sitwasyon ay kontrolado. Nabangga lang namin ang isang kaibigan dito at simpleng nakikipagpalitan kami ng mga kasiya siya sa kanya. Humihingi kami ng paumanhin. Sagot ng ama ni Abner. Narinig iyon, hindi bumili ng kaunti si Albert ng paliwanag. Anong palitan ng mga kasiya siya ang nagsasangkot ng napakaraming pagsigaw? Sa kabila ng halatang pagiging kasinungalingan nito, nagpasya si Albert na huwag nang masyadong sabihin tungkol dito. Kung tutuusin, si Zion Gross ay isa pa rin sa malaking shot ng Lugaw City. Anuman ang mga isyu na mayroon ka, sana maalala mo na ang prestihiyo ng pamilya Snyder ang pinakamahalagang bagay ngayon. Natitiyak kung alam mo rin ang mga hangarin ng matanda at batang Panginoon sa likod ng pag-host ng seremonyang ito. Sa pag-iisip na iyon, mangyaring lutisin lamang ang iyong mga isyu pagkatapos ngayon. Sasabihin ko ito ngayon na ang sinumang mangangahas na sirain ang prestihiyo ng pamilya Snyder ay tiyak na haharapin ang mga naaangkop na kahihinatnan. Malamig na idineklara ni Albert. Iyan ay sigurado. Tungkol sa iyo doon, mayroon ka bang isang card ng paanyaya? AY1192AY. Si Albert ay may isang pahiwatig ng paghamak sa kanyang tono habang tinatanong nito habang nakatingin kay Gerald. Ang paghamak ng mayordoma ay ginagarantiyahan dahil hindi katulad sa kanya at sa iba pang mga taong nasa itaas na klase sa seremonya, si Gerald ay nakatayo tulad ng isang masakit na hinlalaki sa kanyang karaniwang damit. Hindi, anuman, taga Mayberry ako, at pumunta ako ngayon upang makilala ang dalaga ng pamilyang Smith at bigyan siya ng isang card ng paanyaya. Panipi, isang card ng paanyaya, mula kanino? Panipi, humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ko masabi sa iyo ang mga detalye. Sagot ni Gerald. Sinasabi lamang ito ni Gerald alinsunod sa kung ano ang bilin sa kanya ni Riley. Kahit na, totoong hindi alam ni Gerald kung sino ang may-ari ng imbitasyon card. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ito hindi kinakailangan para sa kanya na mag-pry, ngunit hindi siya interesadong malaman ito. Sa sandaling iyon, tumakbo si Riley bago sinabi, papasukin mo siya, Albert. Tulad ng sinabi niya, dumating siya sa lahat ng mga paraan mula sa Mayberry kaya dapat siya ay narito sa isang misyon. Panipi, si Riley na humantong kay Gerald papunta sa lugar ay likas ding bahagi ng plano. Oh, kaya, dahil kaibigan ka ng pamilyang Smith, sa palagay ko ayos lang. Papasukin mo siya. Iniutos kay Albert na natural na kailangang magpakita ng respeto dahil sa ugnayan ng Condray at ng Batang Panginoon. Sa nasabing iyon, lumakad si Riley kay Gerald, siguraduhin mukha nito sa kanya habang dinidikit ang dila bago siya hilahin papasok. Hindi nagtagal, ang eksena ay dahan-daang bumalik sa paunang kapaligiran. Ganun pa man, natagpuan ni Abner ang sarili na nakatingin kay Gerald bago bumulong-bulong, hahayaan lang ba natin siyang ganun kadali? Nahihirapan akong makaya, panipi, huwag kang matyaga, huwag mag-alala, sapagkat ngayon lang ako tumawag na may ilang simpleng paghahanda sa isip. Ngayon na nakapasok na siya sa lugar na ito, ginagarantiyahan ko na hindi niya maiiwan ng buhay ang bulwagan na ito. Sagot ni Zion, ang kanyang pagiging walang awa ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Narinig iyon, kapwa nagkalitan ng tingin sina Abner at ang babae bago tumingin ulit kay Zion bilang paghanga. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila may kamalayan kung gaano siya madiskarte. Totoo sa mga sinabi ni Abner, kagaya ng huminga ng malalim si G. Snyder, handa nang simulan ang kaganapan, nag-ambala siya ng isang grupo ng higit sa 20 tao na nagmamadali papasok sa bulwagan mula sa labas habang sumisigaw, papasok ka. Dapat nating hulihin ang magnanakaw na iyon. Panipi, habang ang pangkat ay lumitaw na binubuo lamang ng mga vendor lamang, lahat sa kanila ay may galit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ng mga tanod na pilit pa ring itinutulak ang grupo matapos na hindi makatanggi na pumasok sila. Ano ang iyong D** starts hanggang sa? Ungol ni G. Snyder habang naninigas ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang galit ay ginagarantiyahan dahil ang isang bagay tulad nito ay nangyayari habang maraming mga internasyonal na malaking shot ay naruroon. Nais naming makilala si G. Snyder, nais naming humingi siya ng hustisya para sa amin. Sigaw ng mga nagtitinda habang nagpatuloy silang sumusubok na bamara pa sa loob. Nang marinig iyon, sumenya si G.
Snyder para sa kanyang mga sakop na pahintulutan silang pumasok bago ijulas ang isang kamay sa kanyang bulsa at tanungin, "Hustisya? Anong uri ng hustisya ang iyong hinahanap? Ano ang buong kwento sa likod ng rokas na ito?" Panipi, "Kita mo, G. Snyder, ginagawa lamang namin ang aming mga negosyo tulad ng dati nang biglang huminto ang taong ito upang magnakaw ng aming mga gamit. Tulad ng kung hindi ito sapat, sinasaktan niya pa ang ilang mga mag-aaral mula sa kindergarten. Matapos malaman na siya ay dumating sa lahat ng mga paraan dito upang magtago, nais naming tanungin kung bakit mo kinuha ang tulad ng isang magnanakaw sa G. Snyder." Sagot ng isa sa mga nagtitinda tulad ng lahat ng iba pa, na sumama sa kanya, agad na nagsimulang ituro ang galit kay Gerald. Marami sa mga malalaking shot ang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa matapos marinig ang lahat ng iyon. Upang isipin na ang isang magnanakaw ay talagang nakapagpunta sa lugar na ito. Bakit ginagawa kahit na ang mga Snyders? Oo, gayon din, nasasaktan ang mga bata sa kindergarten. Paano brutal at hindi makatao? Panipi, ang mga bulungan na tinatalakay ang sitwasyon ay napuna ng lugar habang ang karamihan ng tao ay dahan-dahang lumago at mas nasiyahan. Hindi na kailangang mag-alinlangan kung gaano rin katoto ang kanilang mga paghahabol. Pagkatapos ng lahat, higit sa 20 tao ang sumugod sa lugar na ito upang makuha lamang ang isang solong tao. Ang bawat isa ay masigasig na alamin kung ano ang gagawin ni G. Snyder, nakasumpa-sumpa sa pagkakaroon ng masamang ugali. Alam na ang kanyang susunod na pagkilos ay maghuhusga sa iba sa kanyang moralidad, alam ni G. Snyder na kailangan niyang gumanap ng maayos. Sa pag-iisip na iyon, tinignan niya ng masama ang mga sandang kay Gerald bago sabihin, "Upang isiping napunta ka sa seremonya ng aking pamilya upang magtago pagkatapos na gumawa ng napakaraming mga kasalanan. Ang pagpunta dito matapos na maging sanhi ng gayong eksena, ipapaalam ko sa iyo na ikaw, siguradong nililigawan ng kamatayan." Panipi, hindi siya ang gumawa. Kinumbinsi si Riley na totoong hindi inaasahan ang sitwasyon na masisira. Matapos ang napakaraming tao ang sumulong, na inaangkin na si Gerald ang may kagagawan, si G. Ang mabagal na lumalagong pagpatay ng layunin ni Snyder ay ginagawa lamang ang kanyang mga unang plano ng higit pa at higit na nakalayo. Mismong si Gerald ngayon ay casual na nakatingin sa mga taong tumawag sa kanya. Bagaman lahat sila ay nakadamit ng mga karaniwang damit, lahat sa kanila ay medyo masigla upang maging simpleng vendor. Malinaw na lahat sila ay bihasa sa martial arts. Tumingin sa ama at anak ng pamilyang Gross, na nakatayo sa gilid, madaling pinagsama ni Gerald ang 2 at 2. AY1193AY. Gayunpaman, pinili ni Gerald na huwag ipagtanggol ang kanyang sarili, kahit papaano hindi pa. Pagkatapos ng lahat, dahil kapwa ang ama at anak ng pamilyang Gross ay lantarang gumawa ng maling paratang laban sa kanya sa panahon ng isang mahalagang okasyon, si Gerald ay may dahilan na maniwala na ang mga nasugatang bata ay kasalukuyang nasa ilalim din ng kanilang kontrol. Sa kung gaano kabilis at kahusayan na nagawa nilang Sir-on at I-frame siya, nasabi na ni Gerald na ang mag-ama ay hindi estranghero sa paggamit ng mga masasamang taktika. Ang katotohanan na nagawa nilang manipulahin ang Snyders upang mapupuksa siya para sa kanila ay nagsilbi lamang upang patunayan ang kanyang punto. May isang tao, ay drag siya palayo at siguraduhing mabali ang lahat ng kanyang mga paa habang nandyan ka. Iniutos kay G. Snyder sa isang napakabilis na tono. Pagkalipas ng segundo, mahigit 10 mga bodyguard ng Snyder ang umusad, handa na harapin si Gerald. Gayunpaman, mabilis na sinabi ni Riley, "Ngayon, humawak ka muna. Dapat mayroong ilang uri ng hindi pagkakaunawaan dito. Hindi siya ang gagawa ng ganoong mga bagay." Panipi, talagang sigurado si Riley tungkol dito dahil pareho nilang nakita ni Condry kung gaano kahapon ang kabayanihan ni Gerald nang subukang makamit ang hustisya. Sa pag-iisip na iyon, parang hindi posible na magnakaw talaga siya o makakasakit sa mga bata. Ano pa, upang gawing mas maginhawa ang mga bagay para sa kanila, ibinabahagi ni Riley at Gerald ang kanilang mga lokasyon sa bawat isa mula sa nakaraang araw. Sa pagkakaalam niya, si Gerald ay nakaupo sa isang domino na hindi gaanong kalayuan sa malaking hotel sa halos lahat ng oras. Kaya paano magiging totoo ang kanilang mga paghahabol? Ang tuliro na si Riley ay sigurado na nagkamali ang mga vendor.
Tila sigurado ka tungkol doon, Miss Smith. Bakit ganun? Tanong ni Zion habang nakatingin sa kanya. Sa totoo lang, Riley. Kung hindi ka sigurado tungkol sa iyong pahayag, mas mabuti na huwag kang maglabas ng kalokohan dito. Dagdag ni Snyder habang siya, lumingon din upang tumingin sa dalaga. Ano ang ginagawa mo sa lupa, Riley? Nag-aalalang tanong ni Ginang Smith. Tinanong na niya si Riley kung bakit niya pinayagan ang natalo na pumasok sa hall ng mas maaga. Habang iyon ay nakakahiya na, ang kahihiyan na ngayon ay dinaranas niya ay mas malala. Anuman, kahit na nais ni Riley na i-claim na alam niya kung nasaan si Gerald buong umaga, alam niyang hindi lamang niya masabi sa iba ang insidente. Pag-rock ng kanyang talino, naisip niya, at naisip, hanggang sa biglang, isang ideya ang sumulpat sa kanya. Ngayon sino ang nagsabing hindi ako sigurado? Tiyak na hindi siya magnakaw. Pagkatapos ay muli, hulaan ko mayroon kang mga pagdududa dahil hindi mo pa rin alam kung sino siya o saan siya nagmula. Sa katunayan, sigurado akong wala sa inyo ang nakakaalam kung bakit siya naririto ngayon. Idineklara ni Riley. Nang marinig iyon, natahimik ang lahat nang humarap kay Riley. Kita mo, napunta siya rito hanggang ngayon upang maghatid ng isang natatanging card ng paanyaya sa aking nakatatandang kapatid na babae. Ang card mismo ay mula sa isang mayamang tagapagmana mula kay Mayberry. Dagdag ni Riley, nagkaroon ngayon ng patay na katahimikan sa gitna ng karamihan ng tao. Pagkatapos ng lahat ng tao doon ay may kamalayan na hindi sila maaaring mapahamak ang sinumang mayamang tagapagmana mula sa Mayberry. Sa sandaling iyon, si Noel Snyder, ang Panginoon ng pamilyang Snyder, ay sumulong bago sabihin sa kanyang malalim na tinig, haha. Sinabi mo na lumapit siya upang magpadala ng isang sulat sa ngalan ng isang mayamang tagapagmana mula kay Mayberry. Tiyak na hindi siya hitsura ng isang subordinate ng anumang mayamang tagapagmana. I mean tingnan mo na lang ang damit niya. Kahit napipiliin nating maniwala na narito talaga siya upang magpadala ng isang natatanging card ng paanyaya, sino ang mayamang tagapagmana na nag-utos sa kanya na ipadala ito? Panipi, manalo ka. Ang kanyang kasuotan ay karaniwan dahil ang mayamang tagapagmana na nagpadala ng imbitasyon card ay isang napaka-misteryosong tao mula sa Mayberry na Jean Osto na mapanatili ang isang mababang profile. Panipi, matapos sabihin iyon, inilagay ni Riley ang kanyang dalawang kamay sa baywang bago idinagdag, at ang mayamang tagapagmana na pinag-uusapan ay si G. Crawford mula sa Mayberry. Sa sandaling tapos na si Riley sa pag-drop ng kanyang bombshell, ang karamihan ay agad na sumabog. Kahit na ang mga malalaking pagbaril sa internasyonal, na nakatayo sa itaas ng mataas na platform, ay hindi mapigil ang mapatitig ang mata kay Riley sa sobrang paniniwala nila. Ayon sa mga alamat, nagmamay-ari si G. Crawford ng halos kalahati ng mga pag-aari at kayamanan sa buong mundo, na ginagawang isang tunay na misteryoso at prestihiyosong mayaman na mana. Dahil ang lahat mula sa larangan ng negosyo ay narinig ang pangalang iyon dati, wala kahit isang tao ang naglakas loob na lumungkot ngayon. Isang mayamang tagapagmana na may apelyido ng Crawford na nasiyahan sa pagpapanatili ng isang mababang profile, walang duda tungkol dito. Talagang tinutukoy niya si G. Crawford na iniisip ng lahat. Sa pag-iisip na iyon, wala nang nagawang mapanatili ang isang cool na ulo. AY1194AY. Naramdaman mismo ni Condry na bumilis ang tibok ng kanyang puso, lubos na nabigla sa sinabi ni Riley. Alam na alam niya na ginagawa lang ni Riley ang lahat ng ito sa kanyang pagtatangka na iwaksi si G. Snyder na magpatuloy na sundan siya. Sa pagsasama ng isang makapangyarihang at maimpluwensyang karibal, inaasahan nila na si G. Snyder ay urong matapos mapagtanto na ang kanyang katunggali ay mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Condry na talagang palakihin ng kanyang kapatid ang mga katotohanan. Upang isipin na nakuha pa niya si G. Crawford mula sa Mayberry na kasangkot. Samantala, si Zion at ang mga mula sa kanyang pamilya ay tahimik lahat, hindi naglakas loob na sabihin kahit isang salita habang ang kanilang mga binti ay nanginginig sa kanilang stupefied estado. Pagkatapos ng lahat, alam ng pamilya na ang mga sakop ni G. Crawford ay lahat ng husay sa martial arts. Dahil, tulad ng sinabi ni Abner, napakalakas ni Gerald, nangangahulugan iyon na mayroong mataas na pagkakataon na siya talaga ang nasasakupan ni G. Crawford.
Ibig sabihin nito na nasaktan natin si G. Crawford, patuloy ba tayong mapapahamak pagkatapos? Huwag nang magtagumpay muli, Kudlit. Ito ang mga saloobin ng mga mula sa pamilya ni Zion, na lahat ay namumutla sa puntong ito. Tungkol naman kay Ginang Smith, habang siya ay sa una ay tutol sa desisyon ng kanyang anak na payagan si Gerald, sa oras na marinig niya ang paliwanag ni Riley, pakiramdam niya ay nakarating siya sa tuktok ng kanyang buhay. Ano, hindi katakataka na ang kanyang dalawang anak na babae ay gawin ng misteryosong kumilos buong umaga. Bilang ito ay naging G. Crawford tila nagkaroon ng interes sa Condry, kahit na partikular na nagpadala siya ng isang tao upang anyayahan ang kanyang panganay na anak na babae sa ilang okasyon. Ito, kung ikukumpara kay G. Crawford, si G. Snyder ay walang iba kundi ang dumi. D** man lahat. Gaano ka manggahas na makuha ang pagmamahal ng aking anak na babae kung ikaw ay mas mababa kay G. Crawford sa lahat ng mga aspeto. Akala ni Ginang Smith sa sarili sa kaba. Ang mag-asawang Snyder at ang kanilang mga anak, na nasa entablado pa rin, ay nagpapalitan ng tingin sa isa't isa sa halip na nabalisa. Partikular na si G. Snyder ay tila siya ay sinaktan lamang ng kidlat, napakalawak na damdamin ng paninibugho at kawalan ng kakayahan na umiikot sa loob niya. Kung sa bagay, hindi lamang nasira ang kanyang pag-asa at plano, ngunit lahat ng pag-aari niya ay maaaring maalis sa kanya ngayon. Gayunpaman, sabay-sabay niyang pinahahalagahan ang nakakapangilabot na pakiramdam. Sa pamamagitan nito, takot na takot siya upang hindi magpakita ng anumang mga palatandaan ng paglaban, at alam niya na ito ay para sa pinakamahusay, kahit papaano, upang hindi siya magtatapos sa paghuhukay ng isang mas malalim na libingan para sa kanyang sarili. Hindi alintana, hindi lamang sila ang nabulabog ng paghahayag. Si Gerald mismo ay malapad ang mata dahil sa pagkabigla habang iniisip ang sarili, the hell. Kaya ang Panginoon ng imbitasyon card ay dapat na ako. Kudlit, sinusubukan na kalmeyan ang kanyang sarili, tinanong ni Noel M. Smith. Ang taong iyon roon ay totoong dumating upang magpadala ng card ng paanyaya sa ngalan ni G. Crawford, may dahilan ba para magsinungaling ako? Sagot ni Riley habang binubuhat ang kaakit-akit na mukhang card ng paanyaya para makita ng lahat. Narito, nakasulat doon na inaanyayahan niya ang aking kapatid na makipagkita sa kanya sa Mountaintop Villa sa Mayberry. Sigurado akong wala sa inyo ang nangangailangan ng karagdagang paliwanag sa pagbanggit ng lokasyon na iyon. Dagdag ni Riley, Ginoo, nagbid si Crawford ng $120 milyong para sa Mountaintop Villa 2 taon na ang nakakalipas. Ito ang pinakamahal na villa sa buong bansa. Itinayo sa tuktok ng isang bundok at patuloy na nababalot ng malaulap na ulap, ang kakayahang manatili roon ay nagbibigay daan sa mga tao na maranasan kung ano ang maging isang Diyos. Sinabi ng isa sa mga lokal na malaking pagshot nangungulila sa sandaling iyon. Sa katunayan, ang villa na iyon ay partikular din na nabantayan, at ang mga normal na tao ay hindi pinapayagan na magtungo doon upang kumuha ng litrato. Alam ko mula nang nagpunta ako sa Mayberry para sa isang libangan noong nakaraang buwan. Tulad ng nahulaan mo na, sa kabila ng aking katayuan, tila wala pa akong karapatang magtungo sa Mountaintop Villa. Sabi ng isa pang malaking kuha habang nilinaw ang lalamunan bago umiling-iling ng mapait na ngiti. Sa kabilang banda, marami sa mga kasalukuyan na kababaihan ang ngayon ay nakatingin kay Gerald sa paghanga. Ngayon na tinitingnan ko siya ng medyo mas maingat, ang nasa ilalim ni G. Crawford ay matapat na mukhang gwapo. Alam ko diba, kaya, siya ang nasasakupan ni G. Crawford, pagkatapos ng lahat. Ang sinumang babae ay mahuhulog sa kanya pagkatapos bigyan siya ng isang mahusay, mahabang pagtingin. Panipik. Habang tuwang-tuwa ang mga kababaihan sa kanilang sarili, naramdaman ni Noel ang pangangailangan na makakuha ng kumpirmasyon sa pagiging lihay-timo ng mga inaangkin ni Riley. Sa gayon, tinanong niya, humihingi ako ng paumanhin, para sa aking pag-aalinlangan, ngunit upang matiyak lamang, maaari ko bang tanungin kung gaano karaming mga silid ang mayroong sa Mountaintop Villa, Ginoo? Ha, talaga ba ay nagdududa ka sa nasasakupan ni G. Crawford, si G. Snyder, hindi ka ba natatakot na mapahamak mo si G. Crawford? Tanong ni Riley, habang agad na nagsimula siyang mamula.
Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi niya namalayan kung gaano karaming mga silid ang mayroong sa villa, si Condray mismo ay nagsimulang mahigpit ang pagkakuyom ng kanyang mga kamao, pakiramdam ng sobrang kabado. Kung nagawa nilang makita sa pamamagitan ng kasinungalingan ni Riley, kung gayon si Condray ay tiyak na magiging pinaka-napapahiya na tao sa araw na iyon. Napuno ng pagkabalisa, nagsimulang bumagsak ang pawis sa noo ni Condray habang iniisip niya, nasabi ko na sa iyo kung gaano katalino at makinis si Noel. Hindi siya isang taong madaling lokohin. Kudlit. Mayroong kabuuang 36 na silid na nahahati sa itaas, gitna, at mas mababang palapag. Dahil si G. Crawford ay ipinanganak sa isang pamilya na pinahahalagahan ng panitikan at sining, ang gitnang palapag ay ginagamit upang ipakita ang mga obra maestra na kasama ang mga sinaunang kwadro na gawa, sikat na mga kwadro na langis sa kanluran, at marami pang ibang mga likhang sining mula sa buong mundo. Sa likuran ng tuktok ng bundok ay isang malaking hot spring pool na itinayo sa itaas ng mga ulap na kayang tumanggap ng higit sa 200 mga tao. Panipi, ang villa ay nilagyan pa ng mga workspace para sa mga kawani mula sa medikal, pagtutustos ng pagkain, aliwan, at maraming iba pang nauugnay na larangan. Mayroong kahit isang helipad para sa mga helikopter upang mapunta at mag-alis mula sa Panipi. Sa kabila ng pag-aalala ni Condray ilang segundo lamang ang nakakalipas, hindi na nag-atubiling ipaliwanag ni Gerald ang lahat ng dapat malaman tungkol sa villa. Sa katunayan, ginawa niya ito sa paraang iminungkahi na pamilyar siya rito. Matapos natapusin si Gerald, kapwa sila Riley at Condray ay kay Gerald lamang ang tumingin kay Gerald sa lubos na hindi paniniwala. AY1195AY. Pagkatapos ng lahat, inilarawan ni Gerald ang mountaintop villa sa napakahusay na detalye na tila talagang nanirahan siya roon, at hindi rin sa maikling panahon. Paano pa siya naging pamilyar sa lugar na iyon? Habang si Condray at Riley ay tiyak na nagulat, ang Snyders at ang lahat na naruroon ay halos walang natitirang kulay sa kanilang mga mukha. Ang mukha ni Noel ay nagbago na rin sa puntong ito, at ngayon ay nakatingin siya kay Gerald ng mas magalang. Kung sa bagay, matagumpay lamang na inilarawan ni Gerald ang lahat, sa isang labis na detalyadong paraan, may malalaman tungkol sa mountaintop villa. Malinaw na wala ng iba pang naglakas loob na pagdudahan ang pagiging lihay-timo ng pagkakakilanlan ni Gerald. Tiyak na si Gerald ang totoong deal, mabilis na bumaba si Noel ng entablado bago yumuko ng bahagya kay Gerald at sinasabing, "Kaya't mayroon tayong kilalang panauhing kasama natin ngayon. Mangyaring patawarin ang Snyder sa hindi ka pagbati agad sa iyo ng mas maaga. Inaasahan namin na patatawarin mo ang aming mga pagkakamali." Panipi, naturally, hindi niya binibigyan ng respeto si Gerald. Kung sa bagay, si Gerald ay walang iba kundi isang nasasakupan. Hindi maliwanag na ginagawa niya ito upang ipakita ang kanyang paggalang kay G. Crawford. Mismong si Riley ay medyo nadama ni Gerald ngayon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang kanilang kasinungalingan ay halos nakalantad ng mas maaga at hinayaan niya lamang silang makitungo sa iba pa, naging matalino si Gerald at talagang nanatili upang tulungan sila. Si Zion at ang kanyang anak na lalaki, ay hindi na rin makatayo. Sa kanilang kahinahunan sa mga labi, pareho silang kasalukuyang seryosong isinasaalang-alang ang pagmamadali upang lumuhod bago si Gerald at humihingi ng kapatawaran. Di akalain na iyon ang nasasakupan ni G. Crawford sa buong oras na ito. Nauutol na kasintahan ni Abner, takot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, humarap si Zion sa kanya bago siya sampilan ng diretso sa pisngi ng walang babala. Habang nahulog sa sahig ang kasintahan ni Abner, parang hinimete habang umakbay sa kanyang namamaga na pisngi, ngumisi si Zion bago umungal, ikaw ay hindi mabyubyula. Nasira ang pamilya namin ngayon dahil sa iyo. Panipi, hawakan mo. May hindi dumaragdag. Sigaw ng isang kabataan mula sa karamihan ng tao sa labas ng asol. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Noel. Kaya, kita mo, tumungo ako sa North Bay upang makipag-ayos sa ilang mga usapin sa negosyo ilang buwan na ang nakakaraan. Bumalik noong nandoon ako, narinig ko ang ilang mga alingawngaw na ang isang pangunahing insidente ay sinapit ang pamilya ni G. Crawford na naninirahan doon. Sa simpleng paglalagay nito, hiwalay si G. Crawford mula sa pangunahing pamilya Crawford at ilang sandali lamang, misteryosong nawala siya. Gayunpaman,
Isipin mo, na ito ay balita mula sa higit sa 1 taon na ang nakalilipas. Panipi, anuman, mula sa narinig ko noon, ang Mountaintop Villa ay tila nailipat sa pamilyang Model, at ganoon din ang napunta sa Wayfarer Mountain. Hindi ba medyo kakaiba na muling lilito ulit si G. Crawford? Si Other pa ang katotohanan na inimbitahan niya ang dalaga ng pamilyang Smith na magtungo sa Mountaintop Villa, na marahil ay hindi na niya pagmamayari, upang salubungin siya. Prangka ako at sasabihin kong tumawag ako sa ilan sa aking mga kaibigan mula sa North Bay ilang minuto lamang ang nakakaraan. Tila, ang tinaroroonan ni G. Crawford ay hindi pa rin nalalaman hanggang sa araw na ito. Ipinaliwanag ang kabataan ng walang alinlangan sa kanyang boses. Panipi tuldok. Mayroon kang punto. Sagot ni Noel habang naiklik ang kanyang dila, na tila may naaalala sa oras na iyon. Naturally, si Riley ay natigilan sa biglaang pagbabalik ng mga pangyayaring ito, at agad niyang pinagmasdan ang kabataan na nagpalaki ulit ng pag-aalinlangan ng lahat. Ikaw Sacker, nagtagumpay na kami na maniwala sila sa amin ng mas maaga. Bakit ba kailangan mong magsalita ng sobra? Naisip ni Riley sa sarili, ngayon na sobrang sabik na kailangan niyang pigilan ang sarili mula sa paglipad sa isang galit. Si Noel mismo ay lumingon kay Gerald bago magtanong, kung maaari kong malaman kung si G. Crawford ay bumalik sa Mayberry, Ginoo. Wala pa siya. Gayunpaman, alam ko na balak niyang bumalik doon minsan, sagot ni Gerald. Habang ang nagdududa na kabataan mula kanina ay malinaw na hindi kumbinsido sa paliwanag ni Gerald, itinaas lang ni Noel ang kanyang kamay bago pa magtanong ang iba pa. Ngayon, huwag tayong maging masyadong naiinip, mga kababaihan at Ginoo. Medyo totoo lang, walang silbi upang pag-usapan kung bumalik na si G. Crawford o hindi, hintayin na lang natin ang pagdating ng misteryosong panauhing iyon. Kapag nandito na siya, malalaman nating lahat ang totoo. Kung sabagay, ang panauhing pinag-uusapan ay kabilang din sa pamilya Crawford. Natatawang sabi ni Noel. Nang marinig iyon, lahat ay agad na nag-intriga. Maaari kay Noel na makipag-ugnay sa mga Crawfords. Dahil ikaw ang nasasakupan ni G. Crawford, nagtataka ako kung kilala mo kung sino ang kilalang panauhing dumadalo ngayon. Maaaring hindi sinabi sa iyo ni G. Crawford na nagpapadala siya ng isang panauhin. Tanong ulit ni Noel, medyo magalang pa rin. Si Noel ay isang taong pamilyar sa pamamalakad ng mundo. Alam na mayroong isang pagkakataon na si Gerald ay tunay na nagtatrabaho sa ilalim ng isang napakalakas at maimpluwensyang tao, hindi siya naglakas loob na saktan siya ng higit sa kailangan niya hanggang sa makuha niya ang katotohanan. Umiling-iling lang si Gerald bago sumagot, wala akong ideya kung sino ang darating. Tulad ng sinabi ko, sinabi lamang sa akin ni G. Crawford na ipadala ang imbitasyong card, panipi, AY1196AY. Matapos sabihin iyon, si Gerald mismo ay nagsimulang magtaka. Ang mga tao mula sa aking pamilya ay darating. Sino kaya sila? Kudlit. Tulad ng para sa iba pa, marami ang nag-click sa kanilang mga dila habang tinatalakay nila kung gaano kakaiba ang paglipas ng mga kaganapan. Manalo ka. Mas mabuti pang isipin mo kung hindi ka totoong nasasakupan ni G. Crawford, sasabihin ko ito ngayon na naglakas loob akong ipahayag ang posibilidad na hindi ka nagtatrabaho sa ilalim ni G. Crawford dahil may isang beses na isang kaso kung saan may nagpanggap na sila siya. Matapos linlangin ang maraming tao sa North Bay, ang tunay na Crawfords kalaunan ay nahuli ng hangin ang ginagawa ng panggagaya. Mula sa araw na iyon pasulong, ang taong iyon, kasama ang kanyang pamilya, ay nawala na lang sa harap ng planeta. Sa pag-iisip na iyon, kung ikaw ay tunay na isang impersonator, ngayon ay ang oras upang magtapat. Kung gagawin mo ito, magkakaroon ka ng mas mataas na pagkakataong umalis ng buhay. Sabi ng kabataan mula noon. Narinig iyon, agad na humugot si Riley sa takot. Tila na ang insidente ay naging mas magulo. Paano niya ito maaayos? Si Condry mismo ay napuno ng takot matapos marinig na ang mga taong kasangkot sa Peking G. Crawfords ay tuluyang mapuksa kasama ang kanilang mga pamilya. Ang pinakapangit na bahagi ay alam na niya ngayon na ang mga mula sa tunay na pamilyang Crawford ay malapit nang dumating. Ako ang totoong deal, ganting sagot ni Gerald. Tama na, sigaw ni Condry sa sandaling iyon,
Pinapanahimik ang lahat habang nagpapalitan ng palitan ulit ng tingin. Ngayong alam na rin na siya ay may potensyal na lumikha lamang ng isang napakalaking sakuna, hindi rin naglakas loob si Riley na magsabi ng isa pang salita. Mismong si Ginang Smith mismo ay tila nahuli sa bagay na hindi tama, at ang kanyang naunang pananabik ay ngayon ay lumipat sa takot. Pagkatapos ng lahat, kung siya ay tunay na isang imposter, lahat sila ay mapapatay. Walang sino man ang may kakayahang makitungo sa pamilyang Crawford. Ang totoo ay, ang card ng paanyaya ay peke. Idineklara ni Condry habang kinagat niya ng bahagya ang ibabang labi bago itapon ang card sa sahig. Habang nakalatag ang ground card sa imbitasyon, tiningnan ni Condry ang mga salitang nakasulat dito. Inaanyayahan si Miss Condry Smith na makipagkita kay G. Crayward sa Mountaintop Villa. Lalo niyang tiningnan ang mga salita, mas nararamdaman niyang nilapastangan nila siya. Hindi lang niya nakayaang panatilihin ang harapan. Panipi tuldok. Kaya't ito ay talagang peke. Sumigaw ng maraming tao mula sa karamihan habang ang isang pag-ingay ay nagsimulang magluto. Habang si Noel ay natigilan sa paghahayag, si Zion mismo ay halos bumagsak sa sahig sa kanyang kasiyahan. Kanina pa siya nasa ilalim ng labis na pressure na sa wakas ay nabasa niya ang sarili. Pagkatapos ay muli, walang sino man ang maaaring sisihin sa kanya dahil ang dami ng presyon na kinakaharap niya ay higit pa sa kung ano ang makitungo sa anumang regular na tao. Nararamdaman na siya ay muling ipinanganak. Zion pagkatapos ay tuwang-tuwa sinabi, "Ako, makukuha ko muna ang isang pagbabago." Habang ang lalaki ay mabilis na tumakbo upang palitan ang pantalon, inaasahan na mabilis na bumalik upang mapanood ang natitirang drama, ang balisa at maluha-luhang mata na si Ginang Smith ay tumingin sa kanyang anak na babae bago nagtanong, Ano ang eksaktong nangyari, anak na babae?" Nang tumagal ng mahabang buntong hininga, sumagot si Condry pagkatapos, "Isang taktika ang naisip ko upang sumuko si Eve Snyder sa pagpapanukala sa akin ngayon. Inaasahan kong matapos na maipakita sa kanya ang mga paghihirap, hindi ko natatanggihan ang kanyang panukala in the first place. Gayunpaman, namangha ako wala sa iyo ang nahuli ng mas maaga. Tagumpay, mayroon sa iyo ng ideya kung gaano karaming magagandang kababaihan ang pumapalibot sa kanilang sarili sa paligid ni G. Crawford, bakit niya pa ako yayayain sa Mountaintop Villa? Panipi, sinabi ni Condry ang lahat ng iyon sa iisang paghinga lamang, at maliwanag na inilalagay niya ang lahat ng sisi at responsibilidad sa kanyang sarili. Ate, ako, sumigaw si Riley, hindi na sigurado kung ano ang sasabihin pa sa puntong ito. Kung ang mga mula sa pamilya Crawford ay dumating mamaya at nais na siyasatin ang insidente, ilagay mo lang sa akin ang kasalanan. Ako lang ang nag-ayos na mangyari ang panggagaya na insidente at wala itong kinalaman sa aking pamilya. Dagdag ni Condry, mismong si Ginang Smith mismo ay mukhang nabaliw sa oras na iyon. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng nakaraang ilang minuto, dumaan siya sa isang roller coaster ng emosyon. Ang paghahanap ng walang mas mabuting paraan upang may bulalas ang kanyang labis na galit, lumingon siya kay Gerald bago sumigaw, Ikaw na anak ng *H. Nawasak mo ang pamilyang Smith para sa mabuti sa oras na ito. Panipi. Kasunod nito, tumakbo siya papunta sa isang mesa at kumuha ng mga matamis bago itinapon kay Gerald. Habang lumuluha si Condry at tumakbo upang pigilan ang kanyang desperadong ina mula sa pagpapatuloy na ilabas ang kanyang galit kay Gerald, ang karamihan ay nagsimulang magtapon ng mga nakakatawang booze sa kapwa Gerald at Condry. Kahit na, pinanatili ni Gerald ang isang kakatwang ekspresyon na binubuo. Paglalakad papunta sa kung saan naihagis ni Condry ang card, kinuha iyon ni Gerald, tiningnan ito, at pagkatapos ay sinabi, sa totoo lang, ipapangasiwa ko ang imbitasyong card noon. Kung malaya ka, Miss Smith, inaanyayahan kita sa Mountaintop Villa upang makipag-chat sa akin. Panipi, nang marinig iyon, ang karamihan ay pansamantalang tumahimik muli. AY1197 AY. Panipi tuldok. Ano sa mundo ang pinag-uusapan mo? Tinanong si Condry, na lumuluha pa rin, habang tumitingin sa kanya na hindi makapaniwala, hindi sigurado sa kung ano ang nangyayari. Talaga bang naiisip niya na siya ang totoong G. Crawford ngayon? Sa palagay mo ba nawala na siya sa takot? Hahaha, Panipi,
Alam ko, di ba? Gumawa pa nga siya ng isang opisyal na paanyaya para kay Miss Smith na makipag-chat sa kanya sa mountaintop. Vilya, anong clown? Panipi, ha? Mayroon ba siyang kahit kaunting kamalayan sa sarili? Panipi, tulad ng ilan sa mga kababaihan sa loob ng bulwagang iyon ay nagpatuloy sa pagdura ng mga mapanirang pangungusap kay Gerald, bumalik si Zion na may kasamang bagong pantalon. Sa sandaling makita niya ang lahat na kinukutya si Gerald, siya ay naging kasing nasasabik sa kanyang anak. Sa puntong iyon, maging ang kasintahan ni Abner ay nakalimutan ang sakit na dinanas niya mula sa sampal kanina. Ang taong iyon ay nasira para sa tiyak sa oras na ito, ama. Hindi lamang niya ginaya ang lingkod ni G. Crawford ng mas maaga, ngunit ngayon ay nagpapanggap siyang G. Crawford mismo. Gusto kong makita kung paano niya uod ang sarili niya sa isang ito. Masungit na ungol ng babae. Habang lumalaki ang sitwasyon at mas magulo, ang pintuan ng malaking bulwagan ay dahan-daang binuksan. Kasunod nito, sumigaw ang isa sa mga naghihintay, dumating na ang kilalang bisita. Alam na ang pinag-uusapan na panauhin ay isang tao mula sa pamilya Crawford, katahimikan ang naganap halos agad-agad habang lahat, kasama si Gerald at mga nasa itaas ng entablado, ay lumingon upang tumingin sa pintuan. Kapag ang dalawang malalaking pintuan ay buong nabuksan, halos 50 mga kotse ng Maybach ang makikita na nakaparada ng pulang carpet na patungo sa silid. Pagkalipas ng segundo, binuksan ang mga pintuan. Sa lahat ng mga kotse, halos sabay-sabay, at ang mga itim na nababagay na tanod ay lumabas na may labis na paggalang na paninindigan. Habang ang lahat ay nanatiling gulat at sa pagkamangha sa eksena, isang nasa katanghaliang lalaki ang dinala sa pulang carpet ng isa sa mga gwardya, at nagsimula siyang mahinahon na naglalakad patungo sa karamihan ng tao. Ang lahat na nakaupo pa rin ay kaagad na tumayo habang si Noel at ang iba pang Snyders ay mabilis na tumakbo papunta sa pintuan upang salubungin ang pinakamalaking malalaking shot sa loob ng larangan ng negosyo. Pinakahabang panahon naming hinintay ang iyong pagdating, G. Lyle, narito ka na rin sa wakas. Bati kay Noel habang gumagawa siya ng isang matalim na pana, na hinimok ang iba pang mga junior ng pamilya Snyder na gawin din ito. Masyado kang magiliw, Chairman Snyder. Medyo huli na ako mula nang makipag-usap muna sa ilang mga issue. Sagot ng nasa katanghali ang lalaki habang siya at ang iba pang mga gwardya ay nagsimulang maglakad papasok sa malaking bulwagan. Ang kasiyahan kong makilala ka, G. Lyle. Salamat sa paglalaan ng oras upang dumating, G. Lyle. Habang ang iba naman ay pumalit na tumanggo at binati ang nasa katanghali ang lalaki, hindi mapigilan ni Condray na maramdaman, habang nakatingin siya kay G. Lyle at mga bodyguard niya, na ang pagkakaroon lamang ng pamilya Crawford ay agad na nakapagpabago ng kapaligiran ng lugar. Kahit na ang mga bodyguard ng Crawford mismo ay nakaramdam ng sabay na pagpapataw at kamangha-mangha. Gayunpaman, siya, sa lahat ng mga tao, alam na hindi ito ang oras para sa kanya upang humanga sa Crawfords. Sa lahat ng katapatan, si Condray ay takot na takot ngayon. Natatakot siyang may maglantad sa insidente na nangyari kanina. Kung mangyari iyon, kung gayon ang kapalaran ng pamilya Smith ay tiyak na mababago. Si Ginang Smith ay masasabing mas takot pa kaysa sa kanyang anak na babae, at pinapanatili niyang mababa ang kanyang ulo sa buong oras, nakamukha ng isang mag-aaral sa elementarya na nagkamali lamang at naghihintay na mapag-alitan ng guro. Tulad ng sinabi nila, gayunpaman, ang higit na takot sa isang bagay na nangyayari, mas malamang na mangyari ito. Sa sandaling iyon, si Zion ay gumawa ng isang hakbang pasulong bago sabihin, speaking of which, Chairman Lyle, mayroong isang insidente na nais kong ipaalam sa iyo. Kita mo, bago ka dumating, may gamaya kay G. Crawford sa pag-asang linlangin tayong lahat. Panipi, mayroong dalawang kadahilanan kung bakit niya ito ginagawa. Una, nais niyang ipakita kung saan siya nakatayo sa harap ni Chairman Lyle. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang kontribusyon, ang pamilya Gross ay maaaring potensyal na kumita ng isang pagkakataon para sa napakalaking kaunlaran. Tulad ng para sa pangalawang kadahilanan, nais lamang niyang gamitin ang pagkakataon na matanggal ang B** star na iyon upang makapaghiganti sa kanyang anak. Ganoon ba? Sagot ni Chairman Lyle habang ang ekspresyon nito ay agad na naging mapanglo. Ang 40 mga bodyguard na nakatayo sa likuran niya,
na hindi pa nakakaupo sa kabila ng pagkakaroon ng mga espesyal na upuan na inayos para sa kanila, ay napakasimangot din. Sa kanila, si G. Crawford ay isang tao na may pambihirang katayuan, at ang sinumang maglakas loob na igalang siya ay kailangang mamatay. Panipi tuldok. Sinisiyasat mo na kung sino ang taong iyon. Tinanong ni Chairman Lyle sa isang may galit na tono. Puno ng tuwa at natutuwa na binago niya ang pantalon kanina, saka tumakbo si Zion papunta kay Chairman Lyle habang sumisigaw sa isang malinaw na boses. AY1198AY. Hindi mo kailangang tumingin sa malayo, G. Lyle. Para sa taong iyon ay kasama natin. Siya ang nagpapanggap. Idineklara ni Zion habang tinuturo niya. Si Gerald. Bago pa man lumingon si Chairman Lyle, mabilis na tumakbo si Abner at ang kasintahan, malinaw na balak na magpakitang gilas, na idinagdag pa nila, talaga, Chairman Lyle. Alam mo sinubukan niyang lokohin ang lahat na maniwala na ang tunay na G. Crawford ay inimbitahan si Condrey sa Mountaintop Villa ng mas maaga. Tinitiyak ko sa iyo na ang lahat dito ay maaaring magpatotoo sa aking pahayag. Panipi, anong *****? Angal ni Chairman Lyle nang agad siyang lumingon at tignan kung saan nakaturo si Zion. Hinahabol ang kanilang paghinga, handa na ang lahat na makita si flip out ni Chairman Lyle. Gayunpaman, sa halip ay sinalubong sila ng nakakagulat na paningin sa kanya na nanginginig sa lugar. Hindi lang din siya, ang lahat ng iba pang mga tanod sa Crawford ay pantay na natigilan tulad ni G. Lyle. Hindi niya ito kasalanan. Ako ang nagsabi sa kanya na gayahin si G. Crawford. Kung mayroong sinumang kailangang parusahan, ako ito. Sinusunod lang niya ang mga order ko. Sigaw ni Condrey habang napangisi siya. Narinig iyon, bumungad ang pagkabalisa ni Ginang Smith. Inaakbayan na nila ang iba. Bakit ang kanyang hanggal na anak na babae ay tumataas upang masisi sa halip? Nagalit ka na ba, Condrey? Bakit ka pa nagsasalita para sa pangit na tuod na ito? Tinanong Mrs. Smith, ang kanyang napakalawak hindi mapalagay na maliwanag sa kanyang tono. Wala pa ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Dahil ako ang nagsabi sa kanya na gawin ang lahat ng iyon, dapat kong gawin ang responsibilidad. Sagot ni Condrey. Bago pa makapagbalita si Ginang Smith, biglang narinig niya ang pagsigaw ni G. Lyle ng sobrang hirap, Mr. Crawford. Paglingon sa kanya, laking gulat ng lahat nang makita siyang napuno ng luha habang ang lalaking nasa edad na lalaki ay malakas na nanginginig. Kasunod nito, ang iba pang mga tanod ay yumuko ng malalim bago sumigaw ng sabay, Mr. Crawford, nakatayo kami sa harap mo ng may lubos na respeto. Panipi, ang sigaw mismo ay napakalakas na halos pakiramdam tulad ng buong istruktura ay umikli sandali doon, naiwan ang lahat na ganap na walang gulo. Habang ang ama at anak na Snyder ay natagpuan ang kanilang mga mata, ang mag-ama mula sa pamilyang Gross, na tumatawa ng tuso ilang segundo lamang ang nakakalipas, sa kabilang banda, natagpuan ang kanilang sarili na hindi man maisara ang kanilang mga panga sa kanilang ganap na hindi paniniwala. Sa katunayan, sila ay nakanganga ng napakalawak na ang isa ay maaaring magpuno ng isang itlog doon ng walang anumang isyu. Mr. Crawford, kami, dapat ay narinig natin ng mali, di ba? Kudlit. Habang naging matigas ang kapaligiran, simpleng sagot ni Gerald. Medyo matagal na mula nang huli kaming magkita, Zack. Talagang hindi niya inaasahan na si Zack ang magiging espesyal na panauhing inanyayahan nila. Anuman, si Zack ay matapat sa kanya, at kung hindi para sa kanya nasubukan ng kanyang makakaya upang may-save si Gerald noon, marahil ay hindi pa makatakas si Gerald sa lalawigan ng Salford. Sa pag-iisip na iyon, hindi nagtagal pagkatapos muling pagsama ni Gerald sa kanyang pamilya, binigyan niya si Zack ng maraming kapangyarihan at awtoridad ng walang kahit na pagdadalawang isip. Gayunpaman, dahil abala pa rin siya sa pakikitungo sa mga model noon at siya ay bahagya na makitungo sa mga gawain sa negosyo, kapwa sina Gerald at Zack ay walang nahanap na dahilan para magkita sila hanggang ngayon. Sa katunayan mayroon ito, G. Crawford. Wala kang ideya kung paano ako nasasabik na sa wakas ay muling makilala ka. Sagot ni Zack na may malapad na ngiti. Si Condrey, Riley, at si G. Smith ay natataranta, hindi simpleng tanggapin na ang taong dati nilang nilagyan ng pangalan bilang isang pulubi ay talagang ang kasumpa-sumpang G. Crawford.
Totoo ka bang totoong G? Crawford, tanong ni Condry habang gul. Paglingon sa kanya, ngumiti si Gerald bago tumanggo ng bahagya at sumagot, I am, that is why may maagang pangangasiwa ng imbitasyong card na iyon ay 100% na totoo. Muli, kung malaya ka, inaasahan kong pupunta ka sa Mountaintop Villa sa Mayberry upang magsaya. Hindi maganda ang tanawin doon, alam mo. Panipi, bago pa sumagot si Condry, kaagad na lumuhad si Noel at sinabi, ako, humihingi ako ng paumanhin para sa hindi ako isang taong may pagkaalam, G. Crawford, sa palagay ay nabigo akong kilalanin kung sino ka, kahit na paulit-ulit na tinanong ka tungkol dito kanina, sana patawarin mo ako. Panipi, bilang isang matalinong tao, natural na alam ni Noel na ang paghingi ng tawad ang kanyang pinakamahusay na gawain ngayon. Habang ang Gross ama at anak ay natural na nag-iisip ng parehong bagay, hindi nila alam kung paano magsimulang humingi ng tawad pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa kanya. Tapos na, tunay na wasak ang pamilya Gross sa oras na ito. Napaisip si Zion sa kanyang sarili nang maramdaman niya muli ang pamilyar na pamamasa sa kanyang pantalon. Sa pagsasalita nito, Zack, ang pamilyang ito dito ay labis na masama. Tanggalin ang mga ito para sa akin sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang bangkarote sa lalong madaling panahon. Hayaan silang magkaroon ng utang na higit sa $150 milyong. Sa iyong kasalukuyang impluwensya, sigurado akong hindi ito dapat maging mahirap para sa iyo. Sabi ni Gerald sabay lingon nito kay Abner at ng iba pa na may malamig na ngiti. Oh! Masaya, sagot ni Zack nang bumalik siya ng isang malamig na ngiti. Kasunod nito, lumingon si Zack upang tingnan ang kanyang mga nasasakupan bago mag-order, pumunta at siyasatin ang sinumang mga kasosyo sa negosyo na mayroon ng pamilyang Gross. Ang iyong gawain ay upang putulin ang kanilang mga relasyon sa Gross. Kung ang alinman sa mga kasosyo sa negosyo ay ayaw na gawin ito, gawin din silang malugi. Panipi, kaagad, G. Lyle. Sigaw ng mga tanod habang dali-dali silang tumakbo upang maisakatuparan ang kanilang bagong gawain. Kaya't ito ay napakalakas ng pamilya Crawford. Matapos tingnan kung gaano kagalang ang pagtrato ni Zack kay Gerald, wala nang nang-ahas na mag-alinlangan sa pagiging tunay na pagkatao ni Gerald. Natagpuan ng lahat ang kanilang hininga, habang lumingon si Gerald sa pamilyang Gross bago sinabi, masisiyahan ka sa pagbuo ng iyong kaligayahan sa mga kasawian ng iba, hindi ba? Kaya, natutuwa akong sabihin sa iyo na pareho din ang nangyayari sa akin. Sa totoo lang sobrang saya ko na makita kung gaano kalubha ang pagdurusa na kasalukuyan mong pinagdadaanan. Panipi, Kabanata 1199. Talagang hindi inaasahan ni Gerald ang gayong pangunahing interlude na magaganap mula sa kanya papunta sa Lugaw City. Anuman, hindi talaga interesado si Gerald sa relasyon ni Zack sa Snyders. Pagkatapos ng lahat, hanggat nauugnay ito sa mga gawain sa negosyo, si Gerald ay walang pag-aalinlangan tungkol sa pag-iwan sa Zack na namamahala. Kapag natapos ang pagdiriwang, si Gerald ay nagtungo kasama si Condry at ang ilan pa. Habang naglalakad sila, tiningnan ni Gerald si Condry bago sinabi, humihingi ako ng tawad para sa aking kalokohan noon, Miss Smith, at inaasahan kong hindi ka pa rin galit tungkol sa pangyayaring iyon. Kita mo, noong panahong iyon, napagkamalan kita bilang si Mila, kasintahan ko, na siyang dahilan upang kumilos ako sa paraang ginawa ko, nais kong ipaliwanag ito sandali ngayon, ngunit hindi ako nakakuha ng tamang pagkakataon na magawa ito. Panipi, matapos na sumulong si Condry upang gampanan ang responsibilidad ng kanyang mga aksyon ng mas maaga, kahit na alam niya kung gaano ito mapanganib para sa kanya, masasabi na ni Gerald na siya ay napakagandang tao. Paano siya mananatiling galit? Ipapaalam ko sa iyo, G. Crawford, na hanggat nais mo ito, hindi lamang kita papayagan na yakapin siya, ngunit handa akong ibigay siya sa iyo. Bagaman nasabing nasa sabik si Ginang Smith, naputol siya ng si Condry, na masasabi kung ano ang intensyon ng kanyang ina, ay binaril siya ng isang mapait na titig. Napagtanto na medyo nawala na rin siya, agad na tumigil sa pagsasalita si Ginang Smith. Nang makita iyon, agad na sinimulang kaladkarin ni Riley ang kanyang ina habang sinabi niya, Mr. Nais ni Crawford na kausapin ang kapatid, ina. Huwag istorbohin sila, panipi. Kapag wala na sila sa paningin, si Condry pagkatapos ay ngumiti ng mahina bago sumagot ng
Mabuti, upang maging matapat, habang ako ay galit sa oras na iyon, sabay na nadama ko ang pagnanasa na magpasalamat sa iyo matapos mo akong mapagtanto ng isang bagay. Panipi, hindi maiisip ni Condry na ang walang pakundangan na lalaki na naisip niya na si Gerald ang buong oras na ito ay talagang isang Pino na tao na medyo matigas ang ulo pagdating sa pag-ibig. May sinabi ba ako? Tanong ni Gerald habang binabalik ang ngiti. Bueno, nakikita mo, naisip ko dati na ang totoong pag-ibig ay wala na sa mundong ito. Kung tutuusin, ang mundo ngayon ay pinalakas ng karamihan sa mga sexual na pagnanasa. Anuman, sa pinakamahabang panahon, isinasaalang-alang ko lang ang lahat ng pag-ibig na peke at mapagpaimbabaw. Dumating sa puntong inaakala kong tuwing ang isang lalaki ay umibig sa isang babae, ginagawa lamang niya ito upang makakuha ng pag-akses sa kanyang katawan. Dahil sa kaisipang iyon, nabigo ako sa konsepto ng pag-ibig habang nabubuhay ako. Panipi, tuldok. Gayunpaman, sa sandaling yakapin mo ako, maramdaman ko kung gaano kakahigpit ang pagkakayakap sa akin. Hindi ko nga alam kung sino ka pa sa oras na iyon, ngunit nadarama ko kung gaano mo ako kamahal sa babaeng pinagkamalan mo ako. Ito ay halos parang kinakatakutan ka ng pag-iisip na iiwan ka niya ulit kung hindi mo siya niyakap ng mahigpit. Ito rin ay sa sandaling iyon nang mapagtanto kong ang tunay na pag-ibig ay umiiral pa rin sa mundo, aaminin ko na naiinggit ako sa babaeng iyon. Tinawag siyang Mila, di ba? Tanong ni Condry habang nakatingin kay Gerald. Matapos mapanood si Gerald na tumanggo ng bahagya, pagkatapos ay idinagdag ni Condry, maaari ba akong humiling ng isang bagay mula sa iyo, G. Crawford? Ipagpatuloy mo. Susubukan kong tuparin ang iyong hiling hanggat kaya ko. Panipi, tuldok. Kung hindi mo alintana, nais kong marinig ang kwento tungkol sa iyo at kay Mila. Matapos ang isang maikling pagpos, sumang-ayon si Gerald at nagsimulang sabihin kay Condry tungkol sa kanyang kwento sa kanya. Hindi nagtagal bago na ibuod ni Gerald ang karamihan sa relasyon nila ni Mila sa kanya. Kapag tapos na siya, natagpuan ni Condry ang sarili na tumango sa kasiyahan bago sinabi na ngumiti, nakikita ko. Bilang pala, ang tunay na pag-ibig ay hindi talaga humihiling ng marami. Sa pagsasalita ng alin, sinabi mong kailangan mo ng isang patak ng aking dugo, tama. Habang hindi ako sigurado kung paano magiging kapaki-pakinabang sa iyo ang aking dugo, hindi ko alintana ang magbigay ng ilan dahil parang kailangan mo talaga ito. Panipi, sa pamamagitan nito, kinagat ni Condry ang kanyang hintuturo, na naging sanhi ng kaunting dugo na magsimulang lumubog doon. Sa sandaling nakuha ni Gerald ang kailangan niya, tiningnan niya si Condry ng buong pasasalamat habang sinabi niya, kung mayroong anumang kailangan mo ng tulong sa hinaharap, alamin na maaari mong palaging lumapit sa akin. Maraming salamat, Miss Smith. Panipi, pagkuha ng bahagyang luha. Pagkatapos ay sumagot si Condry, hindi na tayo dapat nagpapasalamat sa bawat isa, alam mo. Kung sa bagay, magkaibigan na tayo ngayon, kaya mas mabuti nang huwag mo akong pasalamatan ulit sa hinaharap. Mga biro sa tabi, kaos puso akong umaasa na makakasama mo ulit si Mila sa lalong madaling panahon, G. Crawford, imbitahan mo ako sa iyong kasal pagdating ng oras na iyon. Panipi, Kabanata 1200, sa iyong mga pagpapala, sisiguraduhin kong darating ang araw na iyon. Salamat, sagot ni Gerald na agad siyang lumingon para umalis. Huminga ng malalim, hindi mapigilan ni Condry na makaramdam ng bahagyang pagkasayang habang pinagmamasdan siyang naglalakad palayo. Matapos ang distansya ng malayo si Gerald, mabilis na bumalik sa tabi ni Condry sina Riley at ang kanyang ina. Paano napunta ang pag-uusap, kapatid? Oo, bakit ganun ang iniwan ni G. Crawford? Hindi madali para sa pareho kayong magkita, alam mo. Wala bang anumang mga damdamin sa pagitan ninyong dalawa? Tinanong ang ina ni Condry, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sa kabila ng katotohanan na nagalaw kami, imposibleng magkasama kami, nanay. Kung sa bagay, masasabi kong totoong mahal niya ang kasintahan. Isang napakalakas na pagmamahal. Panipi, habang si Gerald ay nagkaroon ng kaunting pisikal na pakikipag-ugnay sa kanya at si Condry mismo ay hindi may kakailan na siya ay hinawakan ng kanyang banayad. Sa huli, alam niya na hindi siya nanindigan ng isang pagkakataon laban sa batang babae na Mila. Sa pag-iisip na iyon, ang nagawa lamang niya ay ibigay sa kanya ang kanyang taos-pusong mga pagpapala.
Ilang sandali pa ang lumipas nang si Gerald, Zack, at ilang iba pa ay nakaupo sa isang helikopter na patungo sa Mayberry. Ayos na ba ang lahat matapos akong umalis sa Mayberry? Tanong ni Gerald habang nakangiti itong nakatingin kay Zack. Ang lahat ay tumatakbo ng maayos. Matapos mong patayin ang mga mula sa pamilyang Moldel, mayroon akong ilang mga tao na naayos ang mountaintop villa sa hitsura nito dati. Ipapaalam ko sa iyo na ang lahat ay mukhang eksakto tulad ng kung paano mo naaalala ito ngayon. Pinag-uusapan kung saan, nabawi din namin ang Mayberry Commercial Street at Wayfair Mountain Entertainment. Pagkatapos ng isang taon ng pag-aayos ng Mayberry, ang lahat ay kasing ganda ng dati. Panipi, pagkatapos huminto upang huminga, pagkatapos ay nagpatuloy si Zack, gayon din, pagkatapos na uminom ng gamot na inireseta mo, matagumpay na nakabawi si Felicity. Gayunpaman, hindi na siya isang tanyag na tao sa internet. Naging artista na siya sa halip. Dahil sa kanyang unang katanyagan at suporta, siya ay nangungunang tanyag na tao. Panipi, natutuwa akong marinig iyan. Kumusta naman si Naomi? Kumusta na siya? Tanong ni Gerald, isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang boses. Noong huling pagkakahiwalay niya sa kanya, sinabi niya sa kanya na hindi na sila magkikita pa sa hinaharap. Ito ay isang makatarungang pag-angkin dahil siya ay tinugis ng iba pa noon at ang kanyang kapalaran ay tunay na hindi mahulaan. Gayunpaman, ngayong siya ay babalik sa Mayberry, alam niya na sa huli ay makabangga niya ito. Anuman, ngayon na nakuha niya ang dugo na kailangan niya, alam ni Gerald na hindi madali si Kayina sa paghahanap sa kanya. Hanggat wala siyang ginawang masyadong mataas na profile, may maliit na pagkakataong hanapin siya nito, o kahit papaano ay umaasa siya. Tungkol kay Miss Milton, sa totoo lang, plano ko muna na tulungan siyang magtaguyod ng isang kumpanya. Binigyan ko pa siya ng malaking halaga. Kahit na, hindi lamang siya tumanggi na sumama sa ideyang iyon, ngunit hindi rin niya kinuha ang inalok kong pera, na nagsasaad na binigyan mo na siya ng higit sa sapat. G. Crawford, si Miss Milton ay sobrang prangka ng isang tao. Panipi, ilang sandali pa nang malaman ko na nakapasa siya sa mga kinakailangang pagsusulit upang makakuha ng sertipiko sa kwalifikasyon ng guro. Napagtanto na ang kanyang hangarin ay maging isang guro, tinanong ko siya kung nais niya ang isang maluho na paaralan na itatayo para sa kanya. Nako, tinanggihan niya rin ang mungkahing iyon. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang regular na guro sa isang high school. Sagot ni Zack habang umiling siya na may mapait na ngiti. Ganun lang si Noemi. Hindi siya masyadong nagmamalasakit sa pera, at hindi niya iniisip na ganoong kalaki sa deal ang yumaman din. Ganito rin ang pagtrato niya sa akin. Mayaman man ako o mahirap, lagi niya akong tinatreto bilang isang napakalapit na kaibigan, sabi ni Gerald habang ngumiti siya sa halip ng walang bayad. Sa sandaling iyon, mukhang may nais sabihin si Zack. Nang makita siya ni Gerald na simpleng ibinaba ang kanyang ulo sa halip na sabihin kung ano ang nasa isip niya, gayunpaman, lumingon si Gerald kay Zack bago sabihin, kung may nasa isip mo, sabihin mo. Sa gayon, nais ko lamang sabihin na si Miss Milton ay tunay na isang mabuting tao. Alam mo, noong nalaman nila ni Miss Nelson na nawala ka, pareho silang sumugod sa North Bay upang magtanong patungkol sa iyo. Dahil ang pamilyang Crawford ay pinipigilan pa rin ng mga Moldel noon, ang dalawang batang babae ay kailangang dumaan sa ilang sariling paghihirap. Panipi, narinig iyon, simpleng tumango si Gerald. Ang sinusubukan kong sabihin ay kahit hanggang ngayon, nakikipag-ugnay pa rin sa akin si Miss Milton lingguhan, na tinatanong kung may balita sa iyo. 1 taon at kalahati na niya itong ginagawa. Dagdag ni Zack, narinig iyon, pakiramdam ni Gerald ay naantig. Paano niya hindi maintindihan ang damdamin ni Noemi para sa kanya? Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.